Sa paglalakbay ng mga anino't tanda, unti-unting nahubog ang aking pag-asa. Hiraya ng tadhana. The Abandoned Child. Umuulan ng gabing unang nagkita sina Jenny Ramirez at Anton Alejandro. Isang simpleng waitress si Jenny sa sikat na bar sa Maynila. Tahimik, maganda, at masipag. Samantalang si Anton Alejandro ay kilalang CEO ng Alejandro Holdings, makapangyarihan, mayaman, at kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Gabing lasing si Anton dahil sa pressure ng pamilya at sa nalalapit niyang kasal kay Beatrice Villamor, isang sosyalitang babae na pinili ng kanyang mga magulang para sa kanya. Isa ka lang waitress, huwag kang aasa. Malamig na sabi ni Beatrice kay Jenny nang mapansin nitong madalas kausapin ni Anton ang dalaga. Ngunit hindi napigilan ang tadhana. Sa isang gabing puno ng emosyon at kahinaan, may nangyari kina Jenny at Anton. Kinabukasan, nagising si Anton na wala na si Jenny. At si Jenny naman ay umalis dala ang sakit dahil narinig niyang sinabi ng ina ni Anton, hindi kailanman magiging bahagi ng pamilya Alejandro ang isang hampas lupa. Pagkatapos ng 9 na buwan ng anak si Jenny ng isang magandang batang babae. Sofia, mahina niyang bulong habang yakap ang sanggol. Sofia Montenegro. Hindi niya ginamit ang apelyido ni Anton dahil alam niyang sisirain lamang ng mga Alejandro ang buhay ng anak niya. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Sofia na nakikita ang paghihirap ng kanyang ina. Naglalabas si Jenny sa umaga, nagtitinda sa gabi, at halos hindi natutulog maitaguyod lang siya. Ngunit isang gabi, umuwi si Jenny na duguan matapos ipahiya at paalisin ng mga tauhan ni Beatrice sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Lumayo kayo sa buhay ni Anton, sigaw ni Beatrice. Kung hindi, pati anak mo mawawala. At doon nagsimulang magbago si Sofia. Makalipas ang 15 taon, who is Sofia Montenegro, bulong ng buong business world. Isang babae ang bumaba mula sa itim na luxury car sa harap ng Alejandro Holdings. Naka-black suit. Matapang ang tingin, nakakabinging katahimikan ang sumalubong habang naglalakad siya. Hindi na siya ang batang umiiyak sa gutom. Siya ngayon ang tinaguriang The Fierce Heiress of Montenegro Global Empire, ang kumpanyang lihim na pagmamay-ari ng pinakamakapangyarihang investors sa Europa. At walang nakakaalam na ang CEO nito ay ang dating abandoned child. Nagpatawag ng emergency board meeting si Anton Alejandro nang mabalitang may gustong bumili ng majority shares ng kumpanya niya. Pagpasok ng babae sa conference room, natigilan siya. Parang may kakaiba. Parang may pamilyar. Good morning, Mr. Alejandro. Malamig na sabi ni Sofia habang nakangiti. I'm Sofia Montenegro, the woman who now owns 40% of your company. Nagkagulo ang board members. Impossible! Sigaw ni Beatrice. Ngumiti si Sofia. Oh, trust me, this is only the beginning. Ang simula ng paghihiganti, isa-isang bumagsak ang negosyo ng mga Villamor, mga bank accounts na freeze, mga investors na umatras, mga sikreto nilang corruption, lumabas sa media. At sa likod ng lahat, si Sofia. Habang pinapanood niya si Beatrice na mawalan ng kapangyarihan, malamig siyang nagsalita. Naalala mo pa ba ang waitress na pinahiya mo noon? Namutla si Beatrice. You? Yes. Lumapit si Sofia. Anak ako ni Jenny Ramirez. Tahimik ang buong paligid. At doon lamang nalaman ni Anton ang lahat. Hindi siya makahinga. May anak ako? Nanginginig niyang tanong. Tumulo ang luha ni Jenny na noon ay tahimik lang sa likod. Hindi kita kailangan noon. Malamig na sabi ni Sofia kay Anton. At lalong hindi kita kailangan ngayon. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang CEO. Lahat ng taon na wala siya sa buhay ng anak niya. Bumalik sa kanya na parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa dibdib niya. Pero hindi pa tapos si Sofia dahil may mas madilim pang sikreto.
Ang pamilya Alejandro pala ang dahilan kung bakit namatay ang ama ni Jenny noon, isang dating empleyadong pinatahimik dahil sa illegal dealings ng kumpanya. At hawak ngayon ni Sofia ang lahat ng ebidensya. Akala ninyo mahina kami dahil mahirap kami. Matapang niyang sabi habang kaharap ang buong Alejandro clan. But now, I have the power. Isa-isang lumuhod sa takot ang mga taong minsang yumurak sa kanila. Ngunit ang pinakamasakit para kay Anton ay makita ang anak niyang lumaki ng galit at sugatan dahil sa mga pagkakamali niya. Sa huling pagkakataon, nagharap sina Anton at Sofia sa rooftop ng Alejandro Tower. I know I don't deserve forgiveness, mahinang sabi ni Anton. Tahimik si Sofia habang nakatingin sa lungsod. You abandoned us. I didn't know. Exactly, sagot niya. You were too powerful to notice people like us. Tumulo ang luha ng CEO. Ngunit ngumiti si Sofia, isang ngiting hindi na mahina. Hindi na siya ang batang iniwan. Hindi na siya ang anak na itinago. Siya na ngayon ang babaeng kinatatakutan ng mga taong minsang dumurog sa kanila. Buong bansa ang nagulat matapos kumalat sa balita ang pagbagsak ng stocks ng Alejandro Holdings. At sa gitna ng iskandalo, isang pangalan ang paulit-ulit na laman ng headlines. Sofia Montenegro, ang batang minsang itinakwil, ngayon ay pinakamakapangyarihang babae sa industriya. Sa loob ng mansyon ng mga Alejandro, nagwawala si Beatrice. How dare that girl humiliate me? Sigaw niya habang binabasag ang wine glass. Anton, do something! Ngunit tahimik lamang ang CEO. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang sinabi ni Sofia. You were too powerful to notice people like us. Parang bawat salita ay kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa konsensya niya. Habang hawak niya ang lumang litrato ni Jenny na lihim niyang itinago noon, ngayon lang niya na-realize ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. May anak siya at lumaki itong galit sa kanya. Samantala, sa penthouse ng Montenegro Empire, tahimik na nakatayo si Sofia habang pinagmamasdan ang skyline ng Maynila. Nakasuot siya ng eleganteng itim na gown habang hawak ang wine glass. Ma'am, confirmed na po, sabi ng assistant niyang si Marco. Desperado na po ang Alejandro Holdings. Another week and they'll collapse. Hindi nagsalita si Sofia. Continue. Yes, ma'am. Pagkaalis ni Marco, lumapit si Jenny. Animoy natatakot. Sofia, tama na siguro. Unti-unting lumingon ang dalaga. Ma, hindi lahat ng sugat kayang pagalingin ng paghihiganti. Ngumiti si Sofia pero malamig ang mga mata niya. No, ma'am. Some wounds demand justice. Kinabukasan, isang luxury black car ang huminto sa harap ng Villamor Corporation. Lahat ng empleyado na patingin habang bumaba si Sofia. Powerful, elegant, untouchable. Who gave her access? Galit na sigaw ni Beatrice, pero bago pa siya makalapit, isinara ni Sofia ang pinto ng opisina gamit ang isang malakas na tulak. Game over, Beatrice! Namutla ang babae. Anong gusto mo? Mabagal na inilapag ni Sofia ang folder sa mesa. Tax fraud, money laundering, illegal accounts overseas. Nanlaki ang mata ni Beatrice. How? I learned from the best monsters. Habang nagkakagulo, isang matandang babae ang dumating sa mansyon ng mga Alejandro, si Doña Carmen, ang lola ni Anton, at ang totoong may pinakamalaking sikreto. Anton, nanginginig niyang sabi, ako ang nagpalayas kay Jenny noon. Natigilan ng CEO. Ano? Pinabayaran ko ang doktor para sabihing nawalan siya ng baby. Parang tumigil ang mundo. What? Tumulo ang luha ng matanda. Natatakot ako na masira ang pangalan ng pamilya natin. Napahawak si Anton sa ulo niya. Ibig sabihin, buong buhay niyang inakala na wala ng anak. Habang sina Jenny at Sofia ay naghihirap mag-isa. At ang pinakamasakit, hindi aksidente ang lahat. Sinadya nang malaman ni Sofia ang totoo. Lalo lamang lumalim ang galit niya. 15 years, nanginginig niyang sabi. 15 years kaming naghirap dahil sa kasakiman ninyo.
Tahimik si Anton habang nakaluhod sa harap niya, hindi bilang CEO, kundi bilang isang amang wasak. Sofia, please. Ngunit umatras ang dalaga. No. Malamig niyang sagot. You don't get to call me your daughter now. Kinagabihan, sumabog ang social media. Breaking news, Villamor Corporation under government investigation, Alejandro Holdings, facing bankruptcy. At kasabay noon, mas lalong tumaas ang kapangyarihan ng Montenegro Empire. Ngunit habang akala ng lahat, tapos na ang laban, may isang lalaking lihim na nagmamasid kay Sofia mula sa dilim. Nakaitim na suit, malamig ang tingin, at hawak ang lumang larawan ni Jenny. Interesting, bulong niya. So the heir survived. Unti-unti siyang ngumiti. At oras na para kunin ko ang lahat ng para sa akin. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Tahimik na nakaupo si Sofia sa loob ng kanyang opisina sa Montenegro Tower habang paulit-ulit pinapanood ang breaking news tungkol sa pagbagsak ng Villamor Corporation. Ngunit sa unang pagkakataon, wala siyang maramdamang saya. Hindi nito nabura ang sakit. Hindi nito nabalik ang mga taong gabi na umiiyak sa gutom ang mami niya. Hindi nito nabura ang katotohanang lumaki siyang walang ama. Sofia, lumingon siya. Naroon si Jenny. Pagod ang mukha, ngunit puno ng pag-aalala. Anak, hanggang kailan mo dadalhin ang galit? Tahimik si Sofia. Pagkatapos ng ilang segundo, mahina siyang nagsalita. Hanggang maramdaman nila ang sakit na dinanas natin. Samantala, sa Alejandro Mansion, wasak si Anton. Hindi na siya pumapasok sa opisina. Hindi na siya natutulog. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga litrato ni Sofia na lihim niyang ipinakuha mula pagkabata hanggang paglaki. At bawat litrato, parang sinasampal siya ng konsensya. Sir, mahinang sabi ng assistant niya, may bisita po kayo. Wala akong gustong makita. Pero sinabi niyang kilala niya si Jenny Ramirez. Agad tumayo si Anton. Pagpasok ng lalaki, nagyelo ang buong paligid. Matangkad, nakaitim, matalim ang tingin, at halos kahawig ni Anton noong kabataan nito. Who are you? Malamig na tanong ng CEO. Ngumiti ang lalaki. My name is Rafael Montenegro. Natigilan si Anton. Montenegro? Yes? Lumapit ito. And I'm here to warn you. Sa Montenegro penthouse, biglang dumating si Marco na halatang kinakabahan. Ma'am! Ano? We investigated Rafael Montenegro. Nanikip ang dibdib ni Sofia. At? Hindi siya connected sa Montenegro Empire. Napatayo siya. Then who is he? Huminga ng malalim si Marco bago nagsalita. Siya po ang anak ng dating business partner ng pamilya Alejandro at ang totoong tagapagmana ng Montenegro Corporation. Parang may sumabog sa isip ni Sofia. What? Ayon sa records, ang Montenegro Empire ay dating pagmamay-ari ng pamilya nila Rafael. Tahimik ang buong kwarto at mas malala pa. Your grandfather stole the company from them 20 years ago. Kinagabihan, nagkita sina Sofia at Rafael sa isang private rooftop restaurant. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang mga titig nila sa isa't isa. So, nakangiting sabi ni Rafael, the famous Sofia Montenegro. And the hidden heir, sagot niya. Tahimik silang nagtitigan. Parehong sugatan, parehong naghahanap ng hustisya, ngunit parehong mapanganib. I know you want revenge against the Alejandros, sabi ni Rafael habang iniikot ang wine glass. And I know you want your company back. Ngumiti ang lalaki. Maybe we can help each other. Hindi alam ni Sofia na may mas malaki pang sikreto dahil si Rafael ay hindi lamang simpleng tagapagmana, isa siyang mastermind. At mula pa noong umpisa, siya ang lihim na nagtulak para magkabanggaan ang mga Alejandro at Villamor, para humina silang lahat at para makuha niya ang kapangyarihan. Meanwhile, nakatayo si Anton sa harap ng lumang apartment ni na Jenny noon, tahimik, basang-basa sa ulan, habang hawak ang isang maliit na pink teddy bear. Regalo sana niya sa anak na hindi niya nakilala.
Tumulo ang luha niya habang mahina siyang bumulong. Sofia, kahit galit ka sa akin, I'll spend the rest of my life making up for what I failed to do. Ngunit sa di kalayuan, may nakatutok ng baril sa kanya at isang malamig na boses ang narinig. Sorry, Anton Alejandro, but your death is necessary. Mabilis ang lahat. Isang putok ng baril ang umaling-awngaw sa madilim na eskinita. Bang! Nanlaki ang mata ni Anton habang napaatras siya. Ngunit bago pa tumama ang bala, may sumugod na lalaki at itinulak siya palayo. Marco. Sir, run! Sigaw nito. Sunod-sunod ang putok. Nagkagulo ang paligid habang tumakas ang assassin sakay ng motorsiklo. Ngunit huli na. Dugo ang bumagsak si Marco sa basang kalsada. Marco! Sigaw ni Anton habang lumuluhod. Humihingal ang binata habang mahina siyang ngumiti. Protect. Sofia. At tuluyan ng pumikit. Samantala, nagulat si Sofia nang makatanggap ng tawag mula sa ospital. Ano? Nanginginig niyang sigaw. Mabilis siyang sumakay sa kotse habang halos mabaliw sa kaba. Pagdating niya, nakita niya si Anton na duguan ng damit habang tahimik na nakaupo sa hallway. At sa unang pagkakataon, hindi CEO ang nakita niya, kundi isang wasak na tao. Where's Marco? Umiiyak niyang tanong. Tahimik lang si Anton. Unti-unti itong yumuko. I'm sorry. Parang gumuho ang mundo ni Sofia. Sa morgue, tahimik na nakatitig si Sofia sa katawan ni Marco. Ang taong laging nasa tabi niya. Ang taong itinuring niyang kapatid. At ang taong namatay habang pinoprotektahan ng ama niyang kinamumuhian niya. Why? Nanginginig niyang bulong habang tahimik na lumuluha si Jenny sa likod niya. Ngunit maya-maya, may napansin si Sofia, isang simbolo sa kamay ni Marco. 3 itim na ahas. Nanigas siya. Kilala niya ang simbolong yon. The Black Serpents? Mabilis siyang napalingon kay Anton. Hindi ikaw ang target. Nagtaka si Anton. What? Matalim ang tingin ni Sofia. They're after me. Kinabukasan, nagtipon ng board members ng Montenegro Empire. Takot ang lahat. Ma'am, if the Black Serpents are involved, we should stop. Ngumiti si Sofia, pero nakakatakot ang ngiting iyon. No. Tumayo siya habang unti-unting lumalamig ang boses. They killed my family. They killed Marco. And now, they want war. Habang abala si Sofia, lihim namang nakikipagkita si Rafael sa isang madilim na warehouse. May lalaking nakaupo sa anino. Hindi makita ang mukha, ngunit makapangyarihan ang presensya. So, malamig nitong sabi, is Sofia ready? Ngumiti si Rafael. She's becoming exactly what we need. And Anton? Broken? Tahimik na tumawa ang lalaki sa dilim. Perfect. Meanwhile, nagising si Anton sa ospital matapos gamutin. Pagmulat niya, nagulat siya nang makitang si Sofia ang natutulog sa upuan sa tabi niya. Mahigpit pa rin ang hawak nito sa kamay niya. Parang ayaw niyang mawala ulit ang isang tao. Tahimik na napaluha si Anton. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may naramdaman siyang pag-asa. Mahina niyang hinaplos ang buhok ni Sofia. I'm sorry, anak. Ngunit biglang bumukas ang pinto at nanlaki ang mata ni Anton. Nakatayo roon si Beatrice, pero hindi ito umiiyak, hindi ito galit. Ngumiti ito ng malamig. At last, bulong niya, the real game begins. The fall of the Black Serpent madilim ang buong syudad ng gabing iyon. Sunod-sunod ang emergency alerts sa television. Breaking news! Multiple explosions reported near Montenegro port. The Black Serpents declared as International Crime Syndicate. At sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Sofia Montenegro sa rooftop ng Montenegro Tower. Nakahangin ang mahabang buhok niya habang hawak ang baril. Malamig ang mga mata. Handa na siyang tapusin ang lahat. Sa underground headquarters ng Black Serpents, unti-unting naglakad si Sofia papasok habang nakapalibot ang armadong kalalakihan. Ngunit walang may lakas ng loob na humarang dahil alam nilang ang babaeng paparating
ay mas mapanganib pa kaysa kamatayan. Sa gitna ng madilim na silid, nakaupo ang misteryosong leader ng Black Serpents at katabi nito, si Rafael Montenegro. Ngumiti si Rafael. You finally came. Matalim ang tingin ni Sofia. And this. Tumawa si Rafael habang dahan-dahang pumapalakpak. You know, Sofia, pareho lang tayo. No. Yes, sigaw nito. Pareho tayong ginamit ng mga makapangyarihan. Pareho tayong iniwan. At pareho tayong nilamon ng galit. Ngunit hindi natinag si Sofia. Maybe. Lumapit siya habang nakatutok ang baril. But the difference is, I still know how to love. Tahimik ang paligid. At doon tumayo ang leader ng Black Serpents. Dahan-dahan nitong tinanggal ang anino sa mukha. At nanlaki ang mata ni Sofia. De Doña Carmen? Oo, ang lola ni Anton. Ang totoong mastermind. Ngumiti ng malamig ang matanda. Power is never given, Sofia. It is taken. Unti-unting bumagsak ang mundo ni Anton na kararating lamang kasama ang pulisya. Ikaw ang nasa likod ng lahat? Nanginginig niyang tanong. Tumawa si Doña Carmen. Ako ang gumawa sa pamilyang Alejandro. Ako ang nagpalayas kay Jenny. Ako ang nag-utos na patahimikin ang ama niya. At ako rin ang lumikha sa Black Serpents para protektahan ang pangalan natin. Napaiyak si Jenny, habang si Sofia, tahimik lamang, pero ang mga mata niya punong-puno ng sakit. Biglang pinindot ni Rafael ang emergency trigger. Blaring alarms. This place will explode in 10 minutes. Sigaw niya. Nagkagulo ang lahat. Nagsimulang magbarilan. Sunod-sunod ang pagsabog. Habang nagtatakbuhan ang mga tao, humarap si Sofia kay Rafael. Why? Sigaw niya. Galit na tumawa ang lalaki. Because revenge destroys everyone. At bigla itong nagpaputok. Bang! Nanlaki ang mata ni Sofia, ngunit may yumakap sa kanya. Anton, siya ang tinamaan. Dad! Unang beses na sigaw ni Sofia. Napahinto si Anton. Unti-unting siyang napangiti kahit duguan. Iniyak ni Sofia ang lahat habang yakap ang ama niya. Please, don't leave me. Mahina siyang hinaplos ni Anton. At least, you finally called me Dad. Sa huling minuto, dumating ang Special Forces na aresto si Rafael habang si Doña Carmen tumawa lamang habang sinusunog ng apoy ang headquarters. You may destroy the serpent, but greed will always create another. At tuluyan siyang nilamon ng apoy, kasabay ng pagbagsak ng Black Serpents, kasabay ng pagtatapos ng madilim na imperyo. Tahimik ang buong Montenegro Foundation Charity Hall, punong-puno ng bata. Mga ulilang dating biktima ng Black Serpents, at sa gitna nila, nakangiting naglalakad si Sofia Montenegro. Hindi na puno ng galit, hindi na sugatan, kundi isang babaeng natutong magmahal muli. Lumapit si Jenny habang hawak ang kamay niya. Proud ako sa'yo, anak. Ngumiti si Sofia at tumingin sa malaking portrait ni Anton Alejandro sa gitna ng hall. Ang lalaking minsang hindi niya nakilala, pero sa huli, isinakripisyo ang buhay para sa kanya. Mahina siyang bumulong. We ended the darkness, Dad. Pagkatapos, unti-unti siyang naglakad palayo habang sumisikat ang araw. Hindi na bilang abandoned child, kundi bilang Sofia Montenegro Alejandro, the fierce heiress who survived everything. Ang wakas. At dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang Tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hiraya ng Tadhana,